Dito mo malalaman kung paano ka kikita. 300 pesos sabit ulo, for example, doon tayo magbabase ng computation. Okay? At the same time, syempre, dapat quality yung binibenta nyo na karne, may permit. Habang nagde-deboning ng maskara si Rico, magbe-breakdown the carcass muna tayo. At habang wala pa rin mga customer, magagawa pa natin to. Timbangin muna natin lahat ng mga paninda natin mga idol. Tulad yan liempo, tinanggal natin yung taba dyan kasi hindi na natin may ipapasok sa liempo price yan mga idol. May sasama na natin yan sa 3 mix at syempre sinasama yan sa giniling mga idol, ano, para rin sa mga kaalaman ng customer. Pag ground pork yung giniling natin, may konting taba talaga yun. Pag lean ground pork, yun naman yung purong laman mga idol. Magkaiba talaga presyo nun. Pero hindi kasi tayo gumagawa ng ground pork mga idol. Depende na lang yan pag gusto ng customer na may taba mga lodi, ano, sinasamahan natin yan pag gusto nila. At ito nga yung nire-ready natin mga taba, tulad yan dulo ng taba ng liempo. Isa nasama natin yan pagka nag-request si customer ng mga giniling na may gusto nila na may taba, kasi maganda talaga yung taba na yan at hindi yan yung lusaw na taba lang tulad ng tampalin. Kapag giniling mo yun, pag niluto mo yung giniling mo tas tampalin yung kasama na taba, magmamantika lang yung giniling mo. Tulad nga na sabi ko sa inyo, honesty is the best policy mga idol, ano. At ito nga, tinitimbang natin yung ribs natin dito mga idol. Kinukuha natin lahat ng timbang ng mga pwede natin itinda rito mga idol para makompute natin yan habang nagde-deboning dito ng maskara si Rico, kasi kailangan titimbangin din natin yung maskara na yan. Kaya pinagsasabay ko na yan para hindi tayo abutan ng mga customer dyan. At day off nga dito si Kulot mga lodi, ano. Kaya 3 lang kami dito mga idol, pero ginagawa pa rin natin itong pagbe-breakdown the carcass. At para kahit pa paano naman makatulong ako sa inyo at para malaman nyo rin kung paano ba tayo kumikita sa baboy. At syempre depende yan sa marketing strategy nyo. Pwede rin kayong gumamit ng transformation or tinatawag nating meat cutting mga idol. At syempre dyan sa meat cutting na yan mga idol, pwede nyo may transform sa high value yung mga karne nyo. Tulad nitong pork chop natin mga idol, marami tayong pwedeng i-transform dyan to high value mga idol, no? Pwede nyo gawing baby back ribs yan na panalo si customer. Pwede rin pork loin, pwede rin butterfly cut. At syempre yung mga gantong bungo mga idol, hindi na natin may high value pa yan, talagang low value na yan. Syempre mahahatak na lang yan ng mga high value natin, kaya tayo nag-high value. Kaya tip ko lang din sa mga papasok pa lang sa larangan ng pag-meat shop mga idol, mas maganda kung mag-aral kayo ng slaughtering operation and situ, meat cutting at deboning. Para na sa ganun sa umpisa, di muna kayo kumuha ng tao at kayo muna yung mag-manage ng meat shop nyo mga idol. Dahil sa panahon ngayon, napakataas ng bilihin, napakataas ng puhunan, sa baboy lalo mga idol, talaga mahirap kumita. At paano ko nasabi yan, tapusin nyo itong video na to at share nyo na rin para makatulong sa iba. 47.5 yung timbang ng baboy natin. So compute natin kung sasapat ba sa 47.5 to. Kasi talaga ang baboy natin mga idol, lalo na yung mga baguhan na nagnenegosyo, meron pa pong reseko na tinatawag yan. May reseko na yan sa pagtulo ng tubig. May reseko pa yan kapag chinachop natin or dinedibaw natin yung baboy. Yung mga natatabas na mga laman-laman pa unti-unti, yun. Kaya ang inabot ng baboy natin, isipin nyo na lang 47.5, 46.57 ang kinalabasan. Siyempre, hindi na natin nasama dyan yung shoulder blade. 46.57. So, hindi pa tayo nakakapagtinda mga lodi. Meron na agad tayong hinahabol na 0.9. Diba? Halos 1 kilo na rin yung hinahabol natin na wala. For example lang 300 ang puhunan. May 300 na pesos ka na agad nawawala. Diba? May 300 pesos na agad na habulin ka sa kita mo. Or pagka binenta mo yung baboy, kailangan lumagpas ng 300 pesos yung mapagbebenta mo para makabawi ka sa puhunan pa lang. Paano pa yung tubo mo? So, paano ba natin pinepresyohan yung mga baboy natin? Siyempre, may kanya-kanya tayong pamamaraan ng pagpepresyo sa baboy natin. Okay? Ito, for example ko lang to mga lodi ha. Wala sanang madidisappoint, wala sanang mababash dyan. Bakit sa amin mas mura, ba't dito mas mura, ba't dun mas mura? Ito, for example lang to para sa mga baguhan nagdenegosyo. 300 pesos sabit ulo, for example, dun tayo magbabase ng computation. Okay? For example, nagpatong ka ng 50 pesos per kilo, ita-times natin yan sa 350. For example, 330, yung laman mo, 28, 838. Ako kasi pare-parehas lang yung presyo ng pork chop ko, laman, gasim. Dito kasi guys, dito mo malalaman kung paano ka kikita. For example, yung pata, balik puhunan ka lang or magpatong ka lang ng 10 piso. Yan.
Tingnan natin kung kikita tayo lahat dito ha. Yung maskara natin, pwede natin i-presyo ng kapresyo ng pata. Kasi slow moving to. Nira-round up ko na rin para yung bungo natin talagang bagsak presyo talaga tong bungo na to. So 100 din nyo lang ibebenta. 89 pesos lang kakalabasan. Ang kulang-kulang 1 kilo, di ba? Yung 3 mix natin, saan nyo, depende na yan yung 3 mix nyo kung saan nyo ilalagay yan. Panlongganisa or pangginiling. Yung pots natin, kadalasan to, hindi to nabebenta, tampalin, na may kasamang bato. Pinipresyo natin to sa 100. So yung buto-buto natin, magkakasama na yung bias, yung pork ribs, yung pelvic bone, magkakasama na yan. Times natin, sabihin natin 320, benta mo, puhunan mo 300. Okay, so na-compute na natin lahat. Yung 3 mix natin, lagyan na lang natin na 0.1 times 100, 10 piso. Nakapakalaking lugi nun. Okay, so na-compute na natin yung bawat kikitain nyo. So sa 47.5, kung puhunan mo ay 300, meron kang 14,250 na puhunan. 14,250 ang puhunan. So tingnan natin kung aabot ng 14,250 to. Sa benta natin yung 350 liempo, lomo 350, kasim 330, buto-buto 320, pata maskara 310. Tingnan natin kung kikita ka. Tingnan muna natin kung ano resulta. 29, 26, 28, 38, 27, 62, 2171, 259, 1267, 608, 89, 10, 64, 1996. So, kagandahan dito mga lodi, kumita ka. Ganun lang yung presyuhan na patong natin ha. Pero kumita ka pa rin. 14,900 yung kinalabasan. Ang puhunan mo, 14,250. Minus natin yan, 14,250. Kumita ka ng 740. Pag gantong deboning ang ginagawa nyo. Yung MBS natin may laman. Pag gantong deboning ginawa nyo, kikita pa rin kayo ng kahit pa paano. Pag nakaubos kayo. Eh paano kung natira kayo ng 2 pata? Yung 2 pata, magkano yun? Mga lodi, ang kikitain nyo, 740. Ha? Sa kabuuan, pagka nabenta nyo lahat. Eh yung 2 pata natin, tumitimbang na 4 na kilo, 1,267. Pag natiran kayo ng 2 pata, yung 740 yung kita, minus nyo sa 1,267, lugi pa kayo ng 527. Maghahabol pa kayo ng 527. Umita na kayo dito, no? Kahit hindi niya na-meet yung parehas na timbang. Kasi nga may patong na tayo sa puhunan, di ba? So pag di kayo nakaubos, 2 pata, 527 yung lugi nyo. Hindi kayo kumita. Nandun sa pata yung kita nyo. Eh, syempre, kung baboy lang yung pagbabasihan natin, meron ka pang tinatawag dyan na pampasahod, expenses, pangkain. Lahat ng kailangan mong gastos, diyan mo kukunin, 740. Depende nga pala to sa marketing strategy ng mga nagtitinda. Ngayon, kung baguhan pala kayo nagtitinda, pwede nyo rin sundan to, yung ganitong pagtitinda. Kung 300 ang puhunan nyo. Kung mas mababa naman sa 300, pwede nyo na rin sundan to. Masangat ng konti yung kita nyo. Kung makakaubos kayo, mga lodi. Ha? Kung makakaubos, kung laging simot. Hindi naman sa pagtitinda, laging simot yung pagtitinda natin. Ang pagtitinda, tiyagaan lang talaga. Tapos dapat marunong kayo mag-transform kung saan nyo pwedeng ilagay yung karne nyo at marunong kayo mag-alaga. At the same time, syempre, dapat quality yung binibenta nyo na karne, may permit para safety sa mga customer natin. Na sa ganon, yung karne nyo, balik-balikan nila customer at sa pagtagal ng panahon, makakaubos at makakaubos din kayo. So, hindi ganun kadali ang kumita sa karne. Imagine mo, 47.5 kilos, magkakaibang parte yan. Kung gaano kahirap ipaubos yan. So, yun lang guys. Maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo itong ginawa natin video. And peace out.